Kaprid, yung problema natin sa ating munting backyard mga kaprid, yung gumuhong ano na to, gumuhong part ng ating gilid. So ayan na siya, yung ano, yung lupa bumagsak na doon sa pader. Pag umapaw po yung tubig doon sa pader, pumapasok na sa loob ng bahay. So magandang morning mga kabrid, magandang morning sa inyong lahat. Ang time check natin mga kabrid is alas 10 mga kabrid, alas 10 ng umaga. Ito mag-update tayo, nagpakain tayo sa mga alaga natin. Late tayo nagpapakain pag ganitong may diferensya ang panahon mga kabrid. Late tayo nagpapakain kasi nga ang inaalalayan natin o tinitingnan natin is yung metabolismo ng ating mga alaga. Kailangan mga kabrid, kasi pag maulan, masyadong maulan, may bagyo, basa sila, hindi talaga magtutunaw ng maayos ang manok mga kabrid. Kaya minsan tinitingnan ko, depende sa feeding cup. Pag may tira, nagpapasting pa ako, nag-1 day meal ako. Ayoko na pakainin ng manok ko ng sobra, kasi pag sobra ang kinain ng manok, tapos another na naman, nagkakasakit po ang manok. So nagkakaroon sila ng pamimili, nagkakasakit sila, promise, sa aking obserbasyon. Pag sobra-sobra ang bigay mo sa kanila, kailangan talaga napipix ka sa 40 grams sa normal na panahon. Pero pag ganitong may bagyo mga kabrid, isa talagang alternate, nag 1 day meal tayo or nagpa-fasting tayo. Depende, fasting sa umaga, depende sa hipo natin. Kasi pag hindi sila nagtunaw ng maayos sa gabi, nagpa-fasting tayo sa umaga. Pag hindi naman sila nagtunaw sa umaga, pagtingin nating hapon may laman pang butsi dahil sa stress nila sa bagyo, hindi tayo nagpapakain ng ano. Yung monitoring natin sa pag-aalaga ng manok mga kabrid is doon mismo sa physical checking. Tinitingnan talaga natin, naka-obserba tayo, nakatutok tayo. So, ngayon lang uminit, ngayon lang tumigil mga kawayti ang ulan. Ngayon lang talaga siya tumigil. Ngayon ang pinakita ko nga sa inyo diyan, yung problema natin sa ating area. Yung sa manok natin na alalayan natin, yung isa nating alaga na sinibalang na 3 years old na 1/2 kilo na sinibalang is yun naman ang binisita ng ating musang mga kawayti. So sa tagiliran yung kanyang diferensya. So nakaalalay tayo, naka-quarantine siya. Marami na rin pinagdaanan na ano yon, na sana makasurvive, sana pilitin niyang gumaling, kasi ang inaalalay lang natin sa kanya is yung mga natural na antibiotic mga kabrid. Sa ganitong panahon mga kabrid, binibigyan talaga natin sila ng yung natural na antibiotic para sa protection nila, kasi sa panahon ngayon tighalak. Pinapasok ko sila mga kawayti, pagkasagsagan papasok ko yan, nagpapabasa tayo para ipasok sila. Tapos basa sila, hindi ko naman sila pinapatagal dun sa kanilang bahay kulungan mga kabrid, kasi nga may possibility na malumpo, kasi 2 linggong straight mga kawayti ang ulan. Buti na lang naibaba ko yung saging mga kawayti, yung saging dito naibaba ko yun, kasi kung hindi naibaba, naku po, na pa yung ating manukan, kasi bubuwalin sa lakas. Yung dito nga nabuwal yung dito, nabuwal yung dito, dalawa silang nabuwal. Ito naman ang disgrasya. Tapos yung wifi natin mga kawayti, tinamaan ng saging dahon, diferensyado na rin, hindi na rin siya so after siguro nito, pag okay na ang panahon, mag-general cleaning tayo, tapos ayusin natin yung gumuhong doon, yung nag-landslide nating dingding, kasi pumapasok na kabrid ang tubig sa loob. Okay. So ayan yung isa natin, ayan, basang-basa pa nga siya pa rin siya. Ano yan? Matibay yan. Wow. Maganda sa manok pag marunong mag-adjust Ito naman yung isa. Namamalo siya. Ano yan? 9 months old mga kawayti. Yan ang gagawin nating broodcock. Kasi yung kamukha niya na tatay niya na ginamit natin, 4 years old, papunta ng 5 years old. May tendency or mayroon na tayong pag-predict or pagtingin na hindi na magbibigay ng maayos na offspring yun, kasi maedad na. So sasalang naman tayo sa bata mga kawayti. Sasalang naman tayo sa bata. Kaya pumili tayo sa last breeding natin. Ano yan kabrid? Mga 8-9 na kilso. Maglalabas ng puti yan. Ito naman yung 3 years old kabrid na natin.
kamukhang kamukha ng pinaka broadcast natin nung pinakasimula natin nung unang panahon, yung 5 years ago. Yan ang kamukha. Ito yan yung Tagalogin mga kabrid na malaki ulo, tapos ang ano niya, pagtingin laging masungit. Maiksi yan, maiksi na manok, maiksi pa ang katawan. So sana surte din yan. So ito basang-basa kawaiti. Yan. Gumulong na naman ako dito isang bisis ng isang araw. Kasi nga pumapasok sa loob. Pumapasok pa nga diyan yung hangin pag sobrang kalakasan ng hangin. So sabi ko nga dito targetin natin to kawaiti na mababungan. Ito mapapalitan natin ng ng kailangan matibay na tubo. Yan maliliit lang kasi lalatagan lang natin ng ng trapal. Pag nalagyan na natin ng poste yun dun lalagyan na lang natin ng yung ilatagan ng trapal, yung meron ako dyan yung kable ng internet, ilalatag-latag lang natin, tapos hugot-hugot lang siya para pagpapainitan ang manukan, pwede natin siyang hatakin para magkaroon ng open space. Pag maulan, ibaba natin. Ayan. Yan. So mga inahay natin mga kawaiti basa yan sila, walang ligtas kawaiti. Sa loob nga namin mga kawaiti, pasok yung hangin malakas siya, malakas na may ulan. Kaya ayan kawaiti yung ating ng musang. Ayun siya Umano pa naman siya. Sabi ko gusto pa niyang mabuhay ba, gusto pa niyang makasurvive tayo. Alalay lang tayo kung ano ang gusto ng manok natin, alalay lang tayo mga kawaiti. Tapos pinaris ko yung dalawa kawaiti ito. Kasi pinasok ko, sabi ko pagparising ko na tong dalawa para masanay na. Yung ating gray, yung gray na babae, talisay Tapos yung natin yung gold, yung gold natin na manok, pinaris natin baka sakaling makapagpalabas tayo ng kanawayon galing sa mga throwback. So crossbreed yan kabreed, hindi yan mag-related sila. So maaari makapagpalusot tayo ng kanawayon. So ito naman, ito matalino to. Ito medyo tatanga-tanga ba kabreed. Yan. Ang kagandahan sa ikaw mismo yung magpapalagay kasi monitor mo yung behavior. Malalaman mo kung yung mentalidad ng alaga mong manok. Kasi kahit mga maliliit ang utak niyan, mayroon niyang distinction kabreed. May makikita at makikita kang pagkakaiba sa kanila. Kung sa katalinuhan, ayun, matalino yun. Yes! Nung mapurma, ito, tatanga-tanga. Ito, tatanga-tanga. Yan, matalino. Dalawa na lang ang puti natin mga kawaiti. Paano ko nasasabing matalino yung mga ganon? Mabilis silang ma-stress. Ang manok na may ganito, mabilis silang ma-stress mga kawaiti. Mabilis ma-stress ang mga manok na ganon. So, yung mga broodcock natin, ang dami nating lilinisin kawaiti. Ito dito ko sila pinapasok. Tapos doon, ang dami nating bakanti doon, Doon ko pinapasok. Takbo-takbo lang ba? Takbo-takbo. Nagkakaputi tayo. Kawaiti. Takbo, pasok. Takbo, pasok. Pag okay naman, ilabas para makalakad-lakad. Tapos, balik. Ganun lang. Ayun Itong kay Sir Skittles, din natin. I-crossbreed din natin. Dahan-dahan lang, paunti-unti. Yung kaya lang ng ating budgeting. Magtitipid tayo ng magtitipid. Kasi para natin, magawa natin ang breeding na ginagawa natin mga kawaiti. Dito ako kumukuha ng dahon ng ayan, ubos na. Yung dahon ng oregano. Ginigiling ko kawaiti. Pinapakain ko sa kanila. Mostly sa hapon. Kasi nagkakaroon sila ng maayos na panuno sa hapon. Dito sila kawaiti Backyard ko, dapa-dapa yung mga tanim natin na na kamuting kahoy kawaiti. Dapa-dapa sila. Tapos ito yung isa. Ayaw pa niyang bumaba kawaiti. Pulang-pula pa rin. Yes!
Kahit 2 linggong nakababad sa ulan. Pulang-pula pa rin siya. Maganda yung pagkakaano natin, yung pagbabalanse ng multivitamin sa kanila. Kasi tinitingnan ko talaga sila, kaya talaga nila. Matibay talaga. Kung gaano mo sila pinalaki, matibay talaga. Kaprita mo, pulang-pula siya. Titila lang ng ulan, pulang-pula siya. Ito nga, bumaba na kawaiti Bumaba na siya pulang-pula pa rin. Pulang-pula pa rin yan. Ano siyan, pag nababasa yung mga manok na wala sa ayos, or hindi malusog, or hindi maayos ang resistensya, or hindi talaga healthy, mamumutla talaga yan. Talagang sa akin, 2 linggo. Tinitingnan ko sila lagi. Nagpapabasa ako para i-monitor lang sila. Nagpapayong ako kawaiti ayun yung payong na yon. Titingnan ko yan. Kung kaya, tatanungin ko pa yan. Kaya ba? Pagtabi nila pupula-pula, titila-tila ako pa. Sige, diyan ka lang. Diyan ka lang muna. Kaya mo pala, yan. Titibay naman. Mapupula pa rin sila. Kaya sila. 2 linggo. May parating na naman na bagyo. Kasi ganitong beer months. Sunod-sunod to. Parating na natin. Tingnan na naman natin. Subukin na naman natin ang tatag nyo. Kung gaano kayo pinalaki mga kawaiti. Ito, tamo. Ang liit-liit yan, kawaiti. Ang liit-liit yan. Minyan, biglang nalubo. Biglang nalaki. Tapos biglang purma, yung ating mga alagang manok. So, ganun kawaiti dito. Ganun lang. Ang problema, tayo, pag ganitong may kalamidad, doble-doble yung pagod natin. Doble-doble yung pag-aalaga na ginagawa natin pag-alalay. Kasi, 2 linggo kabrid. 2 linggo din tayo hindi natulog. Kasi, yung mga magnanakaw ba, ano yun, bintahe or pagkakataon yun sa kanila na gumapang-gapang, magsako ng manok, mga ganun ba. So, kaya nagigising ako. Pagpakain ko ng umaga, saka pa na ako matutulog, mga 6:30. Pag liwanag, magbababad na ako niyan, saka pala ako matutulog. Kaya kung ano-anong libangan ang ginagawa natin sa gabi, yung mga live stream ba. Ito, tama, pulang-pula pa din. Matitibay din. Marunong din sila mag-adjust, kabrid. Parang tao din. Yung nagsi-safety first din sila. Talagang walang galawan, kabrid. Walang galawan pag talagang basang-basa, nabubuhusan ng ulan. Kala mo yung payong na yan ginawa para sa ulan. Hindi ho. Ginawa yan para sa init. Sa ulan, pinapasok yan sila. Sa ulan, pag mahangin, malakas. Basang-basa yan sila. Ayan. Yung palang nagpapatibay din sa manok, mga kabay, din nasusubok yung nila, resistensya. Ayan, pulang-pula din siya. Quality yan, si pulang linaw, puti ang pa. Ayan. Quality yan ng manok, mga kabrid. Sa pinakabunso natin. Sa last batch, yan ang medyo formado. Kaso, nung pinagtabi ko silang parehas mabait, nagdikit-dikit lang ang dalawa. Nag-akbayan pa yung dalawa. Mga 9 months old na, nag-aakbayan pa rin. Sus Mariusip talaga. Sabi ko, wala. Kailangan natin anihin ito. Tabihan ng babae muna. May mga ganun talagang manok. Hindi gaya nito. Kabrid. 2 months old pa lang, yung kapatid niya, inano niya na. Sus Mariusip. Yung mga, inano niya na, pinauna niya doon sa hukay. Ayun. May pagkaano to Tornado hats na may eyebrow. Blue legs, puti ang tahid. Parang si Rambo ba na sinasabi. Ito naman yung pinakabunso natin, kabrid. Yan. Pulang-pula pa rin yan. Lugon yan, kabrid. Lugon. Lugon, may bagyo, basang-basa. Pula-pula pa rin siya. Yes! Kain pa rin ng kain. Hingi pa rin ng hingi ng pagkain. Walang balahibo masyado. Kung ano yung nakikita natin yan, katawan yan, laki ng katawan yan. Kabrid. Ang laki ng katawan yan. Bulko yan Lakas kumain. Kapakatakaw. Ayan sila, yung ating munting manukan. Ayan. Mga itik natin, kabrid. Pang emergency. Yan, may binili na ako doon na yung sa dilata na pinya. Binili ko na doon, pang emergency. Pag may bisitang dyan, ay sus, Mariusip.
ano yan, pininyahang itik mga kabrid. Ito lang kabrid, masaya ang pag-aalaga ng manok mga kabrid. Ini-encourage ko yung iba na pag medyo stress kayo sa paligid, may mga ano kayo, tingin yung andyan lang naman kayo sa bahay nyo, napakasarap mag-alaga ng manok. Yung kahit 2, 3, maghimas-himas, parang alalayan sila. Ito na lang, alalayan. Para ka lang nagpapaaral nito or nag-aalaga ng ano eh. Tapos pwede mo siyang gawing side na business. Kasi yan, pag sinabi ko natin sa kapitbahay natin na maglalabas tayo, kukuha yan sila eh. So, yung inaalala natin, kapred, yung kalidad ng ating mga alaga. Kasi, pag anuhan nila yan eh. Iaakyat nila yan sa mga ano eh. Baka pag hindi ka naman garantisado sa mga alagang ilalabas mo, wag na kasi kahit pa paano mayroon ka namang iniingatan na ano, yung lagi nating binablog na pag-aalaga ng manok. Kailangan tayo lang din. Yung nakikita nating pagkakamali, tayo lang dapat ang mag-ano nun. Hindi yung magkamali tayo sa pagpapalaki ng manok, i-out natin, ipapahamak pa natin ang mga buyer. So, ayoko ng ganun kasi parehas tayo. Mula day 1, parehas tayo lumaban sa buhay. Huwag tayong mang-ano ng kapwa, mga kabrid. Kaya dito lang yan. Tayo mismo mag-testing yan, mga kawaiti. Pero sa crossbreeding, mga kawaiti, doon tayo lahat naman yun. Hindi naman natin pakikialaman yun. Hindi tayo kukuha ng mga galing sa crossbreeding para pang personal. Hindi tayo kukuha doon. Kailangan puro pang out yun. Kahit tigo 1K, ilalabas natin yun, mga kawaiti. So, ayan sila. Oh. Lugon na lugon sila, kawaiti. Lugon na lugon. Dalawa yan ang magkapatid. Ayun, oh. Parehas itim nung sisiw pa. Malalakas pumitik. Kaso mababagal silang umikot. Kailangan nila maka-first buckle agad, maka-first ano agad sila. Kaya ganun ang ano, sistema. Ayan sila. So hanggang dito na lang mga kawaiti, ang ating munting pag-update sa ating manukan. And then sa susunod naman, pag may pagkakataon, lagi lang ako mag-update. Ang laman ng mga video na ito mga kawaiti is update lang, pagpapakita sa manukan. Laging ganito kawaiti. Hindi ako magpapakita ng mga sabong-sabong, mga sugal-sugal. Hindi ko kayo ini-encourage dun kawaiti. Ang pinupunto ko dito sa vlog ko is yung masarap mag-alaga ng manok. Mahirap mag-alaga pero masaya. Nakakabrid yung mga sisiw-sisiw na nagiging ganyan. Ako, napakasarap sa pakiramdam ni kawaiti. Ayan, dito. Till next time mga kawaiti. God bless po sa inyong lahat.